Yan. Ano pala ngayon, Webes na ng umaga. Ayun oh, may nagpipishing doon oh. Uy, may kalapati. Andito kami ngayon sa Boulevard. Kasama ko itong dalawang tokmol. Si Bonnie, gusto makawala ni Bonnie. May askal doon. Ato muna, coffee mo tayo. Coffee by the bay. Ayos mo tayong coffee. Ito, baon ako ng kape. Wala akong lamesa kaya dito lang muna. Unti-unti lang para hanggang mamaya may kape pa tayo. Coffee. Oh, kape tayo dito sa Boulevard. Ano, pasado alas 7 na. Oh, ang ganda ng dagat. Ayun oh, ang linaw na naman. Oh, tignan niyo yan. Kita mo yung buhangin sa ilalim. Dahil wala ng ulan, wala na yung bagyo, kaya malinis na naman oh. Inviting ang tubig oh, parang ang sarap maligo. Tapos walang kalon-alon. Oh, sarap magkape. Ayun, may bangka doon, dulo. Tapos dito sa kabilang side, may bangka dito sa gilid oh. Ano ginagawa nun? Webes ngayon ng umaga dito sa Boulevard. Mga kabataan ang lalakas, natutulong magmotor, kala mo walang kamatay, ang bibilis ang takbo, wala naman lisensya. Tapos karamihan dyan expired ang rehistro o walang rehistro. Ayun, andun yung high school, yung building sa may dulo. Dapat pala doon ako pumunta, banda ron no, sa may bangka. Ganda talaga ng dagat, linaw. Oh, walang ito mga dito sa Akwan. Basta probinsya, ang baybayin sa mga probinsya o yung seashore na sinasabi. Wala kang makitang basura, ang linis oh. Nagmumukhang madumi yan pag yung masamang panahon, may bagyo, ulan. Kasi yung tubig galing sa ilog may kasamang putik eh, kaya lumalabo dito. Pero ngayon, ang linaw oh, tingnan nyo. Linis. Dito tayo sa lilim, may init na. And dalawang tukmol oh. Si Bonnie gusto makawala yan eh. Ang ganda na ng panahon. Payapa ang dagat oh. Oh. Ganda na. Coffee by the bay. Sarap magkape. Shh. Behave. Saan ba yung nagbabangka dito sa may kaliwa ako? May bangka dyan. Ayan o, ano kayo ginagawa nun? Ayun o, kikita ba sa camera? Hindi yata. Minsan nakakamiss din yung yung maaraw. Kaya lang mainit. Pero pag mga isang linggo na kasing masama ang panahon, may bagyo, ulan ng ulan, malamig nga, masarap pero paano ko naman i-standby dito sa Boulevard kung umuulan? O ngayong ulan, walang ulan, maaraw, sarap umi-standby. Pero bumabalik na yung init. Pero ganyan talaga nature eh, iinit, lalamig. Walang ulan, may ulan, ganyan eh. Gusto yung kape ko. Yan yung dalawa. Gusto makawala ni Bonnie. Si Bogart hindi yan nag-iingay.
Kasi alam niya hindi siya pinapakawalan dito eh. Si Bogart kasi matagal ko nang kasama yan eh. Kabisado niya kung saan lugar ko siya binibitawan eh. Si Bonnie bata pa to, may isang taon pa lang to. Ano pa to, yung kulit ng mga Belgian na kay Bonnie pa rin eh. Hindi kagaya ni Bogart. Si Bogart matured na, alam niya ng ugali ko. Alam niya kung kailan ko siya pakakawalan, hindi. Kaya tahimik lang yan, naghihintay lang yan. Si Bonnie maligalig talaga. Bogart. Laki ng Bogart to. Ang daming takot kay Bogart. Tapos pure black pa si Bogart. Si Bonnie, mabait si Bonnie kung tutusin. Hindi yan basta-basta nangagat. Si Bogart, ano lang yan eh. Kung di mo kabisado, hindi ka mahilig sa mga aso, nase-sense ni Bogart eh kung threat ka sa kanya. Hindi yan basta-basta magpapahawak sa'yo. O kaya bigla mong hawakan niyang kakagating ka niyan. Ganyan si Bogart. Si Bonnie hindi. Si Bonnie naman parang nangangagat, pero pag nilapitan mo hindi ka kakagatin ni Bonnie. Aamuyin ka niya, didilaan ka lang niyan. Ganyan ang ugali ni Bonnie. Magkaiba sila ng ugali. Ewan ko lang, pag nabuntis na to si Bonnie ng anak to, baka magbago rin ng ugali nito. Pero si Bogart kasi protective kay Bonnie yan eh. Ayaw niya na may ibang lalapit na aso kay Bonnie. Pag may lumalapit na ibang aso, nagagalit si Bogart eh. Jowa niya daw si Bonnie. Nang puta. Sana lahat may jowa. Ay, may kalapati pa oh. Sarap sana kung may tolda dito. Tapos may lamesa ko, upuan. Tsaka kayo standby dito. Wala masyadong. Ang haba din itong itong boulevard. Manasa ano to? 1 kilometer mahigit. Oh, mahigit 1 kilometer to. Siguro mga 1.1. Hindi, kung aabot to sa pinakadulo, 2 kilometers yan. Ayun oh. Mga 2 kilometers yan. Pero kung dito lang sa may tulay, yung river exit, yan ang sinusukat ko pala. Kung doon lang sa river exit, mga 1.2 kilometers. Ayun ang pinakadulo, ayun oh. Tapos yung kabilang dulo, ito, yung may nag-collapse na seawall. Kaya mahaba rin tong seawall na to. Pag medyo makulimlim ang panahon sa umaga, lalo ng weekends, ang daming tao rito naglalakad, nagja-jogging. Ngayon wala eh. Kasi weekdays, tapos maaraw na. Ay, eto, tingnan nyo tong sidewalk dito. Oh. Ayun, walang crack. Doon sa video ko, yung pinapakita ko may crack, banda dun. Ayun, magmula, pinatatayuan ko, ang crack nag-umpisa, magmula dito, siguro mga, ano yan, 50 meters, may crack na yan. Pero magmula doon sa may aso, kung nakikita sa camera, dito, tingnan, walang crack. Hanggang doon yan. Hanggang doon sa may nag-collapse na wall, walang crack yan. Sayang ang mga pulis dito, hindi nila disiplinahin yung mga tao rito eh. Tingnan niyo yung dumaan na nakamotor kanina, yung maingay. Ano yun, bata pa yun. Garantisado walang lisensya yun. Tapos yung mga karamihan pa dyan, expired ang rehistro o walang rehistro. Tapos kung magpatakbo, kala mo hinahabol ng leon. Dito sa boulevard, magpatakbo ka na mabilis. Ano purpose mo dito? Gago yun. Tapos hindi naman dinidisiplina ng mga local police. Kaya anong nangyayari niyan, yung iba nagmumotor na natuto lang magmotor, kung magpatakbo wagas, akala nila tama yung ginagawa nila, okay lang yung ginagawa nila, na mali naman. Hindi ka dapat nagpapatakbo na mabilis. Lalo sa ganito, nasa loob, wala ka naman sa highway. Iniisip nila okay lang yan, tama yan. Kaya yan na nakakagisnan na mali ng mga taga-probinsya kasi hindi kinukorek ng pulis.
Yung mga nakagisnang kasi ng mga tao dito sa probinsya, pag hindi kinokorek ng pulis, dyan nagkakaproblema eh. Iisipin nila okay lang yan, tama yan, oh, dati ko nang ginagawa to, ganito naman talaga dito. Eh mali nga eh, kasi hindi kinokorek ng pulis eh. Yan ang problema dyan. Dapat inaayos ng pulis yan. Ini-educate yung mga tao, yung mga nagmumotor, na dapat may lisensya ka, update ang rehistro mo, kung paano ka magmumotor. Yung mga road courtesy dapat alam nila yan, kaso wala eh. Nasa 80% nga yan, walang alam sa tamang pagmamaneho yung mga nagmumotor dito, basta makapagmotor lang. Nasa highway na nga yung mga yan, walang helmet yan, nakatsinelas, nakasando, nakapambahay. Eh kasi yan ang nakaugalian nila, yan ang tradisyon na dito eh, na hindi naman tinatama ng authority. Kaya akala ng mga tao tama. So ito na yung bangka oh, nangingista siguro to, tingnan natin. Ayan oh, ulit lang ng bangka nila. May karga silang lambat oh. Ang kanya, yung mga ganyan, ang inuhuli niya yung maliliit na isda, yung mga dilis. Dahil sa baybay naman sa sa mga seashore, wala kang makukuha malalaking isda dito, walang pupuntang isda dito. Ang malalaking isda nasa laot eh. Ayun, nagbabaka sakali lang yan na baka makatsamba. Kasi kung minsan dito sa mababaw na parte, dito sa mga malapit sa seashore, sa mga dalampasigan, may kumpol ng isda na kuminsan gumigilid, yung maliliit. Ayun sila oh. Wala silang motor, sagwan lang. Ayun ang mga typical na nangingisda dito sa Manukan no? Yung mahuli nila, mga pangkonsumo lang nila yan. Ito na naman ito nagmumotor na gago. Iba na naman to, pero gago rin. Walang helmet. Wala namang lisensya pa. Para kala mo nung di mo alam kung nagpapasikat o nagpapapansing ewan. Yan, dito tayo sa may kabilang side ng Sibol. Ito yung river outlet, yung sinasabi ko sa inyo. May bangka, papalaot oh. May isda siguro yan. May mga tao rito. Tignan nyo dito. Linis ng tubig. Yan ang river outlet. Ayan. Tignan nyo. Wala kang makitang basura. May makita kang basura dyan, organic yan. Yung mga kagaya nya, no? Yung dahon ng nyug. Yan ang makikita mong basura dito. Tsaka nagiging ano yan, maputik pag yung bagyo. Ito yung pinanggagalingan ng mga putik pag bagyo, tag-ulan. Kasi ilog yan eh. Tapos yung tubig na binubuga ng ilog galing sa taas. Kaya maputik. Ito yan oh, tingnan nyo. Tignan nyo yung drainage na yan oh. Yan, drainage yan. Ewan ko saan galing yan. Pero linis ng tubig oh. Wala kang makikitang basura na kasama. Linaw ng tubig. Para sarap maligo dito oh. Dito ka lang maliligo oh. Solve ka na. Ito banda rito malalim dito eh. Doon may namamana ayun oh, yung lalaki. Yan ko lang makikita sa camera. Nasa ilalim siya eh. Hintayin natin lumitaw yan. Namamana yan eh. Ayan na. Ayun, lumitaw siya oh. Ito yung river outlet. Tapos magmula dyan hanggang doon sa dulo, ano yan, mahigit 500 meters pa yan. Ganyan dapat ang mga seawall. Yan yung ganyang slant. Pa-slant, sementado yan. Kaya kahit anong hampas ng alon, kahit bumabagyo, hindi magigiba ang seawall kasi silyado yan eh. Walang papasukan yung tubig sa loob. Yan din yung masisira. Ito yung itong dike. Silyado rin. Ganda ng pagkakagawa. Doon sa kabilang side, yung gumiba doon, ang nangyari doon, yung pinakadulo, yung ganito niya, walang slant. Ganun lang oh. Wala yung slope na pag ganun. Puro pag ganun lang, tapos hindi silyado. Kaya katagalan, pinasok ng tubig yung ilalim. Ayun, na-wash out yung ilalim niya. Yun na nangyari doon. Kaya nag-collapse yun. Kaya dapat ganyan. Hindi tinapos kasi yun eh.
Malamang yung kinapos sa pondo. Yung mga bata naliligo. Kinapos sila sa pondo. Tapos yung boulevard hanggang dito lang Hindi na hindi na natambakan dito, hindi na naayos. Kasi kung wala yung boulevard, ang itsura sana ganito. Tingnan yan. Ganyan sana itsura. Kung wala yung boulevard, wala to. Ganyan itsura niya, mababa. Nilagay itong seawall, itong boulevard, protection just in case na magkaroon ng bagyo, magka-tsunami, hindi papasok sa loob. Kaya kita nyo ang bahay nasa baba. Ibig sabihin talaga, itong boulevard, tambak yan. Itinaas to para pangsangga sa bagyo, sa alon, kung high tide, hindi papasok nga naman sa loob. Ayun baba nung kuno. Yan ang original na level ng lupa dito sa Dalampasigan. Baba ng bahay. Linis ang tubig Yan. Wala akong makitang basura. Ang makikitang basura ayan, mo dahon o mga organic material lang makikita mo diyan. Payapa ang dagat. Ang init. Itong dalawa kanina pa, si Bonnie kanina pa nag-iingay. Gusto nang gumala to Atas may hagdanan dito. Kung gusto mong pumunta sa baba, pwede kang bumaba. Pakainit. Ayan muna update.